Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Para sa lagay po ng ating pong panahon, Bantay Panahon. ang Eastern Visayas at ang Central Visayas ay makakaranas ng mabagyong panahon dahil sa bagyong Tino. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng mga pag-ulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin na dahil pa rin po sa bagyo. Ang Palawan kasama ng Isla ng Kalayaan at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil pa rin po sa trap ng bagyong Tino. Ang Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilagang kanluran hanggang hilagang silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:47 na ho nag-umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, ang bagyong Tino ay kaninang alas 3 nagmadaling araw. Ang sentro ng bagyo ay namataan sa 440 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar, na may lakas ho ng hangin na umaabot na ho mga kapuso sa 110 kilometer kada ora, malapit ho sa gitna. At may bugso ng hangin na umaabot sa 135 km per hour. Kumikilos ho ito southwestward sa bilis na 30 km per hour. Samantala, share line na naka-apekto sa eastern sections ng northern at central Luzon. At amihan naman ang naka-apekto sa nalalabing bahagi ng northern Luzon. Bantay Panahon. Alas 5:48 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo ay patuloy na ho nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, mga dumalaw sa mga yumaong mahal sa buhay sa Puerto Princesa City New Public Cemetery sa Barangay Santa Lourdes, umabot daw ho sa mahigit 10,000. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Kinumpirma ni Engineer Aberdeen ang administrator ng Puerto Princesa City New Public Cemetery sa Barangay Santa Lourdes na pumalo sa 10,403 na katao ang bumisita sa kanilang mga yumaong kaanak sa nasabing sementeryo sa araw ng Undas o November 1 at 2. Wala namang naitala anumang insidente sa loob ng sementeryo at mahigpit kriminal itinatupad ang mga alituntunin katuwang ang kapulisan at mga kawani ng barangay. Ayon kay Fernandez, noong nakaraang taong Undas ay nasa 9,000 ang naitala na dumalaw sa sementeryo mula November 1 hanggang November 2. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.
Alas 5:50 na ho ng umaga, samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa lalawigan ho ng Palawan, pinaghahanda na ho ang mga Palawenyo sa papasok na bagyo. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, Super JB Juanita. Sa detalye ng balita, pasok! Pinag-iingat at pinaghahanda na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang mga residente ng Palawan sa inaasahang pagdating ng tropical cyclone Kalmaigi na papasok sa Pilipinas o Philippine Area of Responsibility o para sa nitong nagdaang araw natatawaging Bagyong Tino. Ayon sa paalala na ngayon sa posibleng maranasan ng ilang bahagi ng Palawan, ang signal number 4 na lakas ng hangin, kaya't pinapayuhan ng lahat na maghanda na habang maaga. Pinananawagan ang PDRRMO sa mga Palawenyo na siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya at tahanan sa pamagitan ng paghahanda ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng malinis sa tubig, flashlight, radyo, baterya at pagkain tatagal ng 3 araw. Binigyan din ang tanggapan ng kahalagahan ng maagang paglikas sa mga lugar na madaling bahain o mga banta ng pagguho ng lupa. Gayun din ang pag-iimbak ng mahalagang dokumento sa mga waterproof container at pagpapatibay ng mga bahay, lalo na yung gawa sa magagaang materyales. Pinapayuhan din ang mga mangingista na iwasan ang paglalayag simula November 4, partikular sa Cuyo Groups of Island, Calamyanes at hilagang bahagi ng Palawan, habang ang magsasaka naman ay hinikayat na maagang anihin ang kanilang mga pananim o seaweeds. Samantala, inatasan ng PDRRMO ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council at kaukulang ahensya na maghanda ng mga evacuation centers, preposition supplies at early warning system at iyaking handa mga tauhan para sa posibleng preemptive evacuation sa mga high-risk area. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Council nakatakda magpulong ngayong araw para sa mga paghahanda sa Bagyong Tino. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Magpupulong ngayong araw ang Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC kaugnay sa bagyo o banta ng Bagyong Tino. Sa kumpirmasyon mula kay Atty. Anel Pedrosa, City Administrator ng lungsod ng Puerto Princesa, sinabi nito na magpupulong ang buong Disaster Council ng lungsod ngayong araw upang pag-usapan ng hakbang para sa paparating na bagyo. Sa kabila nito, sinabi ng City Administrator na lagi namang nakahanda ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng lungsod. Ani Pedrosa, may mga naka-preposition ng mga kagamitan at mga food pack na agarang tutugon at pwedeng gamitin kung kinakailangan. Ako, si Wilmar Abre ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng... Ang balitang ito ay handog ng Robust para sa mga lalaki, matibay, magaling, at matigas. Twilight, gaan ng may kasama. Alas 5:53 na ho ng umaga mga kapuso. Ayoy nakikinig na mga kapuso sa Super Balita sa umaga numero 2. Pamahalang bayan ng El Nido, inalerto ang mga barangay at mamayan sa inaasahang epekto ng Bagyong Tino. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Inalerto ng pamahalang bayan ng El Nido ang mga mamayan at mga opisyal ng barangay sa inaasahang hagupit ng Bagyong Tino. Batay ikinasang pulong ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council kasama sa Mayor Edna Danacotin, pinaghahandaan ng LGU ang magiging epekto ng bagyo na pumasok na sa bansa kahapon ng umaga. Alinsunod sa direktiba ng punong bayan na ganda inatasan ang pag-convene ng Employee Council at pag-activate ng mga barangay DRRM Council at ang pag-activate ng Incident Management Team upang matiyak ang kaligtasan at kahandaan ng bawat mamamayan.
Sa kabila nito, pinayuhan din ng LGU ang mga nasa takupan na manatiling nakaantabay sa lokal na pamanan upang pasigibo ang kaligtasan at kahandaan ng bawat isa. Pinaalalahanan rin ng lahat na maging mapagmatsyada at makinig sa mga opisyal na anunsyo at iwasan ang mga lugar na madaling bahain o gumuho. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, muli tumpak ang inyo po mga orasan na 5 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Bayan ng San Vicente, Palawan, nagkansila na ng pasok sa November 4 dahil sa Bagyong Tino. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super JB Juanita. Sa detalye ng balita, pasok! Nag-anunsyo ang lokal na pamahalaan ng San Vicente, Palawan ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas, ang publiko man o pribado, simula Martes 2025 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Tino. Ayon sa ang desisyon ay isunod sa DOST Pag-asa Weather Advisory No. 4 na nagsasaad na maaaring lumakas ang maging sa Bagyong Tropical Cyclone sa loob ng susunod na oras. Babalikan natin si Super JB Juanita. Naging kulot na ho yung kanyang signal, Jibs, paki-ano lang. Okay, balikan natin na Super JB Juanita. Pasok! Anunsyo na suspension para sa November 4, 2025 ay base sa inilabas na desisyon alinsunod sa DOST Pag-asa Weather Advisory No. 4 na nagsasaad na maaari pang lumakas at maging maaari pang mas maging malakas ang bagyo pagpasok nito sa lalawigan ng Palawan. Kung kaya't layunin ng suspension na bigyan daan ang mga paaralan, magulang at mga mag-aaral na makapaganda para sa inaasahang sama ng panahon. Tinayuhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office San Vicente ang publiko na manatiling alerto at makinig sa mga opisyal na anunsyo ng lokal na pamahalaan at mga kaukulang ahensya. Inikayat din ang mga residente na tiyaking ligtas ang kanilang mga tahanan at maging handa sa posibleng pag-ulan at malalakas na hangin. Nagpaalala rin ang LGU sa lahat ng mamamayan na iwasan ang paglalabas ng bahay kung hindi kinakailangan at ipanalangin ang kaligtasan ng bawat isa sa paglapit ng Bagyong Tino. Ako, si JB Juanita ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, balikan ko natin ito po sa Puerto Princesa. Puerto Princesa may sapat pang pondo na maaaring magamit sa pagtugon sa oras ng kalamidad. Super Radio Local News. Mayroon parahon sapat na pondo ang pamahalaang panlungsod o pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa. Super Wilmar Abrea sa detalye ng balita. Pasok! May pondo pa ang lungsod ng Puerto Princesa na maaring magamit para sa kinakailangan tugon sa panahon ng kalamidad. Ayon kay Ms. Maria Regina Cantillo, ang City Budget Officer ng syudad, may magagamit na pondo na mula sa Quick Response Funds o QRF ng syudad. Pagdating naman sa food packs, lagi naman itong handa sa tanggapan ng City Social Welfare and Development o CSWD. Ayon kay Cantillo, laging handa ang syudad pagdating sa kalamidad. Samantala, ang Quick Response Funds o QRF ay pondo na bahagi at 30% ng Calamity Fund na maaring gamitin sakaling may declaration ng State of Calamity, habang ang 70% ng Calamity Fund ay magagamit sa preparation, mitigation at post-calamity expenses. Ako, si Wilmar Abrea ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.